Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Tingnan naman po natin ngayon kung ano naman po ang makikita natin sa ating first reading of the day, no? Kamusta po? Napanood nyo na po ba yung first, second, third reading? Bago po kayo tumalon dito sa ating dito po sa ating sa ating first reading of the day, napanood niyo na po ba yung third reading na in-upload natin kagabi? Yan, balasahin lang muna po natin ito. I hope napanood niyo na po yan lahat, ha? Huwag niyo po i-skip to. Dito po tayo kumukuha ng energies. Pili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pili po tayo ulit ng 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naman po ang ating angel number. Okay, tingnan po natin. Okay, ang number po natin ay 111. Napakaganda. Marami rin po ang nakakapanaginip nito, nakakakita nito, palagi nagtatanong. 111 po is all about intuition and instinct, no? Moderation, patience, flow, clarity, joy, movement, self-realization, taking action, and unconditional love, no? Okay, take time to implement long cherished ideas. You're on the right track toward making your dreams and vision a reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. Ang ganda po, no? Sobra po talaga ang ganda, no? Time to implement your long cherished ideas. You're on the right track. Talagang sinasabi po ngayon na ikaw daw po ay nasa right track na po, no? Yan po yung nakikita ko na talagang natutuwa po ako kasi nakalagay dito yung happiness and yung opportunities daw po ay nasa abot kamay mo na daw po, no? Yan. So yan po, no, siguro po ito na po yung time para lahat ng mga gusto mong mangyari para sa sarili mo, lahat ng yung mga pangarap ay maging realidad na po, no? At yung mga right people o mga tamang tao po na na-meet mo along the way ay marami pa po, no? Marami pa po talaga na ikaw po ay marami ka pong makikilalang tamang mga tao, no, para sa iyong sa mga, kumbaga, sa lahat ng mga gagawin mo sa buhay, ikaw po ay padadalahan ng mga tamang tao, no?
Kaya yan po ang nakikita ko, napakaganda po no ng iyong intuition na 111, no? Intuition is all about instinct, it's all about instinct and intuition, ano? Kailangan mo lang po maging pasensyosa o pasensyoso para po magkaroon ng clarity at yung self-realization mo po should have to be side by side po sa iyong paggawa ng actions, ng movement, at yung unconditional love. Sabi nga po dito ay unahin mo po ang iyong pagmamahal muna sa iyong sarili, no? Ang natutuwa po ako dito kasi papadalang ka ng mga tamang tao, mga tamang ideas mo, lahat ng mga pati resources mo po ay magpo-fall into place, no? And sabi nga po dito, yung happiness mo at new opportunities mo nandyan na po, hawak kamay lang po. Yan. No, kaya marami po akong kinatutuwa sa 111 because kailangan mo lang daw po ay magtiwala sa proseso, no? Yan po ang inyong angel number for the day. Okay? Simulan na po natin ito. Nako, for your first card po on a Tuesday, this is about depression. Ano? Ang taong ito ngayon ay may depression. Ang taong ito ngayon ay meron po siyang depression at talagang sa nakikita ko po ay hindi po basta-basta yung depression niya. Medyo malala po yung depression ng taong ito. At sa nakikita ko po ay magpapatuloy po ang depression niya sa sarili niya sa mga susunod na panahon. Ano? Itong taong pong ito ay nakakaramdam ng pagkaaligaga, siya po ay nakakaramdam ng too much loneliness and sadness, no? Meron din po ako nakikita dito na naiintriga rin po siya sa mga nangyayari sa iyo, katulad ng pagkaintriga niya po na tayo po ay wala pa pong kandilang bukas. Yan, okay? Yan, so nakikita ko po ay totally, no, masakta po ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Hindi niya po alam kung hanggang saan, kung kailan. Basta ang alam niya lang po sa ngayon ay siya po ay may nararamdamang matinding lungkot sa sarili niya, no? Hindi niya po alam, pero itong taong to po ay nakakaramdam ng pagkabagabag, ano? At talagang sabi ko nga po sa inyo, itong taong ito ay medyo may hinanakit sa kanyang puso, no? Talagang meron siyang nararamdaman na natatakot po siyang lumapit sa iyo because of rejection and resentment. Itong tao pong ito ngayon ay nag-iisip ng matindi, no? Siya po ay nag-iisip ng matindi at talagang hindi niya po inakala o hindi niya po alam kung ano po ang hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na pangyayari sa kanyang buhay, no? Ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng pagkabagabag, ano? Talaga pong sinasabi ko sa inyo, may deception po at insecurity, may tactics po itong nararamdaman, at sa nakikita ko rin po ay hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano? Mostly itong tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag at talagang siya po ay hindi titigil, no? Sa mga nangyayari po sa kanya ngayon, ang nararamdaman niya po ay pains, no? May pain, may hindi niya po alam, pero nai-insecure po siya ngayon and disappointment, no? May disappointment po siyang nararamdaman sa kanyang sarili, no? And mostly ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam ng matinding galit sa kanyang sarili sa sitwasyon, ano? Naiinis po siya na bakit daw po ganyan ang pakiramdam niya, bakit daw po sa lahat ng pagkakataon siya daw po ay nawawala ng gana, no? Hindi niya po alam bakit siya unti-unting nawawala ng gana, and
sa nakikita ko din po ngayon, siya po ay parang sasabog, no? Gustong-gusto niya po talaga lumapit sa iyo. Sabi ko nga po kagabi, malapit na kayong magkita nito, no? Kaya lang po, nagdadalawang isip po siya kung paano siya haharap sa iyo, no? Takot na takot po ang taong ito humarap sa iyo, no? As a matter of fact, hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? For some of you, ito po ay nababaghabag talaga na ang dami niya na raw pong namimiss na chance, loss ng opportunity, at talagang sa nakikita ko po, ito po ay ayaw niya pong tumigil, no? Hindi po talaga siya titigil, at talagang sabi ko nga po sa inyo, itong taong to ay makakaramdam at makakaramdam ng lungkot, no? Sa mga susunod na araw, mababagabag po siya, at ito po ay hindi po titigil, no? Sa pag-iisip, no? Kung ano po ang kanyang gagawin, no? Sa nakikita ko po, meron po siyang gustong gawin, gustong sabihin sa'yo. Marami po siyang gustong sabihin sa'yo na hindi niya po alam saan siya magsisimula, no? Minsan po yan yung masaklap, no? Kahit anong kagustuhan niyang kausapin ka, ay hindi niya po talaga magawa, no? Ayan, no? Talagang nahihirapan po siyang talaga. Very dissatisfied po, no, ang taong ito sa kanyang buhay ngayon, no? Lagay lang po natin, baka makalimutan ko po. Marami siyang gustong sabihin sa'yo. Hindi niya lang alam paano. Okay? Marami po siyang gustong sabihin sa'yo, hindi niya lang po alam kung paano. Yan po, gustong-gusto niya pong sabihin sa'yo. Marami po siyang gustong sabihin sa'yo. Siya po ay very dissatisfied, no? Lack of inner joy. At naghahanap po siya ng peace of mind, pero hindi niya po yan makita at hindi niya po alam paano po siya magkakaroon ng peace of mind, no? Sa nakikita ko po ngayon dito, give up siya, oh. Give up po to, at talagang sabi ko nga po sa'yo, there will come a time, itong tao pong ito ay talagang hindi po siya mapapakali, no? Talagang hanggang hindi niya po yan nasasabi sa iyo yung mga gusto niya pong sabihin sa iyo. I will tell you, hindi po mapapakali ang taong ito, no? Siya po ay lalong malulungkot, siya po ay lalong mababagabag hanggang hindi niya po nasasabi sa iyo ang lahat ng yan, no? At ang pinagtataka ko lang po, no, hanggang hindi niya po alam kung kailan at papaano kanya haharapin, hindi po matatahimik ang kanyang isipan, ano? Gusto niya po talaga kasing magsabi sa iyo, at ayan na po, no, talagang hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin. Talagang sinasabi ko po sa iyo na itong taong ito ay makakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Ang tao pong ito ay makakaramdam ng too much hatred sa sarili niya hanggang hindi niya po nasasabi sa iyo ang lahat ng katotohanan. Minsan po kasi mahirap, no? Kapag gustong-gusto kang kausapin pero wala siyang lakas ng loob, tsaan po siya mahihirapan. There is leaving home, making decision. Ang tao pong ito ngayon ay nahihirapan. Hindi niya po alam kung paano niya sasabihin sa iyo lahat ng reasons niya bakit ka po niya iniwanan, ano? Lahat po ng yan ay gusto niya pong i-explain sa iyo, no? Pero hindi niya po alam kung paano magsisimula sa iyo. Sa nakikita ko po, hindi niya po alam, no, ano po ang tanggal sa kanya ng mga pagkabagabag na ito, no? Sa totoo lang po, ang person na ito
ay nahihirapan sa ngayon, no? Siya po ay nakakaranas ng anxiety attack, no? Mga bagay na hindi niya naman po naranasan dati, no? Kaya takang-taka po ang taong ito, bakit all of a sudden siya po ngayon ay naa-anxiety, napapanic attack, para po siyang hindi niya po maipaliwanag, no, kung ano po ang kanyang nararamdaman, no? Totally ay hirap po itong taong ito, no? Yan po yung nakikita ko sa ngayon talaga, no? Medyo kakaiba po ang taong ito, no? Nakakaranas din po ito ng self-pity, no? Sa inyo pong pagkawala, yung sinasabi ko po sa iyo kanina, yung panic attack, ano? Ayan, no? Yung panic attack. Tapos ito po yung the tower, no? Lumabas din po sa kanya yung the tower, no? Meron din po siyang nararamdaman na pagkabagabag, fear, sadness, and loneliness. Ayan po, oh, there is this distraction. Lahat po ng pagkabagsak ng kanyang mga pangarap ay nandiyan, ano? Kaya sinasabi ko po sa iyo, there is this fear, sadness, and loneliness. Meron din po siyang gustong sabihin sa iyo tungkol sa kanyang pag-alis, no? And distracted po itong taong to, lack of rewards, meaning wala po siya ngayong blessings, no? Dahil simula po kayo ay nagkahiwalay, panay kamalasan po ang kanyang napapala sa ngayon, no? There is this heartbreak, suffering, and grief. Siya naman po ang nakakaramdam ngayon ng mga bagay na ipinaramdam niya po sa iyo noon. Kaya po siya ay may emptiness and emotional loss. Kaso po, no, hanggang wala siyang ginagawa, hanggang hindi siya nakikipag-contact sa iyo, there is this hangman, no, na wala po siyang any effort pa as of this very moment. Okay, yan po ang aking first reading for you today, no? Simulan po natin sa angel number for today. Napakaganda po ng inyong angel number at talagang 111, no? So yan po, no, maraming salamat po sa lahat sa inyo for listening this morning. Marami pong salamat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po, no, na nagtataka, no, bakit may mga ibang nagme-message sa inyo na fake na Lady Elena, yan po ay scam. Huwag nyo po yang pansinin, ano? Kailangan po, kung gusto nyo po sa akin talaga magpa-reading, ay marinig at makausap nyo po ako, no? Para po hindi po kayo malagay sa alanganin at hindi po kayo malagay sa mga scam. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. And for sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat for being my number one supporter, for sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, and for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Okay? And ang lagi ko pong payo sa inyo, is just to live one day at a time. You wake up today, live for today muna po, no? Iwasan nyo muna po mag-isip ng mga bagay na mangyayari kinabukasan sa mga susunod na araw, birthday na niya, anniversary na namin. Dapat iwasan nyo muna po yung mga ganyan, ano? Tulungan nyo muna po ang inyong mga sarili. Focus on yourself for today. Be grateful that you are still alive, na ginising po tayo ngayong umaga, at lagi po nating tatandaan na sa paggising natin ngayong umaga, tayo po ay binigyan ng bagong pag-asa, no?
Binigyan po tayo ng bagong pag-asa na tayo po ay muling magkakaroon ng chance para mahalin ang ating mga sarili. Always be grateful that we are still alive, and marami pa po tayong chance para po maging masaya po tayong lahat. Okay? And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. Okay? Yan po ang lagi nyo pong tatandaan. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And malapit na po ang ating One Love a Day, no? Pero bago po yung One Love a Day natin, you have also to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. For the meantime po, maging masaya muna po kayo sa inyong araw at sa ating nalalapit na Saturday, dahil ito na po ang ating pinakahihintay na One Love a Day for our dear lolos and lolas. Nako, hindi nyo na po alam kung gano'n na po ako ka-excited makita ang mga matutulungan po natin sa araw na yan. Meron po tayong 50 to 60 na lolos at lolas na matutulungan sa ating sa darating na Sabado. Kaya samahan niyo po ako magdasal na ito po ay maging successful. Mamimigay po tayo ng loot bags at mga sobre pambili nila ng gamot. Kaya maraming salamat po sa lahat sa inyo, and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan
at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.